Blessed day po sa lahat. Praise God at tayo po muli ay nasa programa ng ating Pastor Kim. Tayo pa ay humihiram lamang ng kanyang programa kung saan ang Word of God is our daily bread. Amen. So, sa araw po na ito, ang ating nais pong itanong sa ating Pastor Kim is, ano po kaya, Pastor Kim, ang pinakamasaklap na pwedeng mangyari sa isang tao na nag-aakalang siya ay ligtas na o siya ay patungo sa langit? Subalit, ano po kaya ang maaaring maging napakasaklap na mangyari sa kanya? Amen po. Isa pong mapagpalang araw, mga mahal namin kapatid sa pananampalataya, na isa po sa magandang tanong ang itinanong sa atin ng ating Pastor Oliver. Ito po yung mga ginagawa ng karamihan na nagiging kampante sila sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Ngunit, hindi naman nila nakikita o nababantayan ang kanilang sarili kung ang kanila bang ginagawa ay inline po ba doon sa pinapagawa ng Diyos ng ating Panginoong Hesus o hindi. Alam niyo po, Pastor Oliver, meron po akong nabasa sa banal na kasulatan na matatagpuan po sa Mateo sa chapter 7 verses 21 to 23. Ito po yung napaka-sakit sa pakiramdam ng isang mananampalataya kung ito po ang ating marinig pagdating po ng takdang panahon ng ating Panginoong Hesus. Hayaan niyo po na akin pong babasahin sa inyo, mga mahal kong kapatid sa pananampalataya, ang sinabi po ng ating Panginoon doon sa mga taong nagpapakilala na sila po ay nasa Panginoong Hesus. Ang title po nito ay Hindi Ko Kayo Kilala. Ito po ang sabi ng kwento. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa inyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo, at gumagawa ng mga himala? Ngunit, sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Alam niyo po, mga mahal naming kapatid sa pananampalataya, sa ating panahon ngayon, marami pong nagpapakilala na sila yung mga lingkod ng Diyos. Sila po ay mga follower ni Jesus Christ. Subalit, makikita lang natin sa kanilang buhay, kumbaga yung cover lang ng buhay nila. Kumbaga sa aklat, yung cover lang ang makikita nila na napakagandang titulo na meron sila. But kung babasahin natin ng pahina ng buhay nila, sila pala ay gumagawa ng kasamaan. Kahit na sila po ay gumagawa ng mga kababalaghan, sabi ng Panginoon, sabi sa kwento rito, pero pagdating sa dulo, sinabihan sila ng Panginoon na lumayo kayo, hindi ko kayo kilala, kayong mga gumagawa ng kasamaan. So meaning to say, may mga nagpapakilala kasi sa ating panahon ngayon ng mga propeta na gumagawa sila ng mga kababalaghan, mga himala, yung mga miracle na kung titingnan natin, parang yung ginawa ng Panginoong Hesus ay kaya nilang gawin. Pero, tandaan natin, sabi ng Panginoon, kung may magpapakilala sa inyo na ako ang Kristo, huwag agad tayo maniniwala. Bakit? Ang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi po pagpapakilala ng isang individual na siya ang Kristo, kundi ang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo ay makikita natin lahat sa pamamagitan ng malaking ulap na bumababa. Hayaan niyo po na basahin ko po muli ang, kumbaga, ang karugtong ng salita ng ating Panginoong Hesus, kung sino lang ba ang mga maliligtas pagdating ng ating Panginoong Hesus. Ito po'y matatagpuan natin sa Malakyas, sa chapter 3 ng Malakyas, verse 17. Sabi po rito, sabi po sa verse 17 ng Malakyas, sabi niya, magiging akin sila, sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Sa araw na ako'y kumilos, itatangi ko sila bilang sariling akin. Ililigtas ko sila tulad ng pagliligtas ng isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya. Muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama. Ang taong naglilingkod sa Diyos at ang taong naglilingkod sa kanya. Alam niyo po, ang paglilingkod natin sa ating Panginoon, hindi po natin kailangan na gagawa tayo ng mga miracle para makita ng ibang tao. Kundi ang paglilingkod natin sa ating Diyos, yung tunay at genuine na paglilingkod na wala tayong ibang ginagawa, kundi yung sundin ang kalooban
ng ating Panginoong Hesus. Para pagdating po ng araw, marinig natin sa Kanya yung my good and faithful servant. And praise God po. So, follow up lang po, Pastor Kim. Meron pa po bang pag-asa para dun sa mga tao ng mga tao na maaring masabihan ng ating Panginoong Hesus na hindi ko kayo kilala? Yes, sabi na nga po ng 1 Peter chapter 3, verse 9 na ang Diyos ay nagbibigay po siya ng pagpapahinuhod at naghihintay po siya na ang tao ay magsisi sa Kanya. So, ang tao kasi, sabi nga po ng 1 Corinthians chapter 2 verse 11 na walang nakakaalam sa espiritu ng isang tao maliban sa Diyos at wala ring nakakaalam sa espiritu ng Diyos kundi ang Diyos mismo. So, ang tao ang nakakaalam kung ano ang kanyang ginagawa, kung ito po ba ay nakakalugod sa ating Panginoon o hindi. Ang tao po ang nakakaalam kung siya ba ay tunay na nagsisisi sa kanyang mga ginawa o hindi siya tunay na nagsisisi. Kasi may mga tao ngayon na pag tinignan natin sila physically, talagang makikitaan natin sila na parang may kabanalan sila. Amen. But spiritually, kung paano sila mamuhay, ay hindi sila makikitaan ng Diyos yung may pagka-banal na pamumuhay, Pastor Oliver. Amen. Praise God. So, marami pong salamat, Pastor Kim, at Amen nawa po. sa ating mga nanonood, nawa ito po ay kapulutan natin ng aral at amen, tayo po ay nawa ay makinig sa mga warnings na ito. Yes, Amen. At let us ask the Lord, amen. Sabi nga ng Pastor Kim, God is always ready to forgive. God is always ready to save those who will believe and repent Yes. sa kanilang mga kasalanan at sila po ay maniniwala sa ating Panginoong Hesus. Amen? So, God bless po everyone. Muli, maraming pong salamat. God bless po.